Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Romel B. Aguilar II. Narito po ako para mag-report para sa aming art appreciation. Narito po ako ngayon sa Quezon City Memorial Circle, na kung saan dito ay matatagpuan natin ang Quezon Museum. Tara, pasok tayo. Dito sa Quezon City Memorial Circle, sa Quezon Museum, ay pagpasok mo pa lang mararamdaman mo na ang magandang ambience, ang magandang art na makikita natin sa museum na ito, na kung saan ay makikita natin ang mga naging kasaysayan, no? Mula pagkabata ni Pangulong Manuel Quezon, no? Dating Pangulong Manuel Quezon. Dito makikita natin yung pagkakahanay ng paggawa ng museum na ito ay talagang maganda, no? Yung pagkakagawa niya, pagkakahanay mula sa pagkabata ay mababasa mo yung kanyang kasaysayan. Gaya niyan mula opisyal ng hukbo tungo sa pagiging buhay sibilyan, no? Ay makikita natin dito. Makikita nyo yung mga larawan, mga lumang larawan na talagang naingatan at nadala sa museum na ito. Makikita rin dito ang human size ng rebulto ng dating Pangulong Quezon, na kung saan ay mararamdaman mo na parang nariyan lang siya at kausap mo, no? Dahil na rin sa ambience ng museum na ito. So, napakasarap ng pakiramdam na aking naramdaman, no, nung ako'y narito sa museum na ito. Dito makikita rin natin, gaya ng matutunghayan ninyo, yung naging digmaan, no? May kasaysayan na nangyari. Kumbaga, hindi lang yung mga kagamitan, yung mga ginamit ni Pangulong Quezon ang makikita mo, kundi pagpasok mo rito, ay makikita mo yung naging kasaysayan ng Pilipinas noong kapanahunan ni Pangulong Quezon. Gaya ng nakikita nyo ngayon, no? Na kung saan ito'y mga pangyayaring naganap nung digmaan dito sa Pilipinas. Gaya niya, no? December 8, 1941, lumapag sa isla ng Batanes at sinakop ang paliparan ng Basco ng pwersang panghimpapawid ng Hapon. Binomba rin ang Camp Janhay, lungsod Baguio, Tugigaraw, Cagayan, Davao. Kaya talagang matututo ka dito, di ba? Makikita nyo rin yung yung pagkakagawa. Talagang art, no? Dun sa larawan, petsa, yung design na ginawa, hanggang sa dun sa mga caption, napakaganda. Kaya sinasabi ko ay pumunta kayo rito, no? Pumunta kayo dito. Talagang ma-appreciate nyo yung ganda. Mga larawan, mga lumang larawan, mababasa ninyo yung kasaysayan. Para bang nandun ka sa pangyayari na yon kapag nandito ka, no? Maalala mo, sasariwa sa iyo yung mga pangyayari. Ito pala kasaysayan natin. Ito pala nangyari sa ating bansa nung tayo sinakop ng Hapon. May mga tumulong pala sa atin, di ba? At nagtagumpay din tayo sa huli. Kaya ang maganda rito sa pamamagitan ng museum na ito ay nakikita natin yung mga pagyayari, no? At nararamdaman natin. O dito rin nasubukan ko yung entablado na pinagsasalitaan ng dating Pangulong Quezon, no? Ay sarap ng pakiramdam. Ito yung kama na kung saan
naratay ang Pangulong Quezon dahil siya ay nagkaroon ng sakit na tuberculosis, no? Kaya napakaganda ng museum na ito makikita nyo talaga yung magandang hanay, yung pagkakagawa, no? Dito makikita nyo parang art din, pero ang art na ito ay yung mapapanood nyo siya, no? Bukod sa nakikita nyo, may mapapanood kayo at mapapakinggan nyo yung detalye, no? Lahat ng mahalagang bagay o bahagi na naging buhay ni Pangulong Quezon, mga gamit, no, na iningatan talaga, nilagay nakikita nyo sa magandang salamin, hindi mo mahahawakan, kaya nape-preserve, no, yung kanyang mga kagamitan. Ganun yung museum na ito, hindi mo basta siya mahahawakan, makikita mo, pero yung iba po pwede mo namang hawakan. Ayan, dito rin sa museo na ito ay matutunghayan natin ang naging kamatayan ng dating Pangulong Quezon. Mababasa natin ang detalye, malalaman natin kung kailan, no, siya namatay. Gaya niyan, August 1, 1944. No, nang umaga na yon, pumanaw ang Pangulong Quezon dahil sa sakit na tuberculosis. Matagal din siyang naratay, no? Diyan nagwakas ang kanyang buhay. Isa sa pinakamaganda na napuntahan ko, masasabi kong ito ay iba sapagkat narito pala, no, ang labi o ang libingan ng Pangulong Quezon, no? Malapit lang pala sa atin, at yung pagkakagawa ng kanyang libingan, no, sa museo na ito ay napakaganda, no? Talagang makikita nating special siya, mararamdaman mo, no? Kaya maswerte ko no, na kadaupang palad ko na mismo yung kanyang libingan. Nagkaroon kasi siya ng pansamantalang libingan sa Amerika at muli ibinalik dito sa Pilipinas, na yan nga ay narito na ngayon sa Quezon City Memorial Circle. Diyan natatapos ang aking pagbisita sa museo ni Pangulong Quezon. Masasabi ko, no, sa ginawa kong pagbisita sa museo na ito ay talagang ma-appreciate mo, no, yung kagandahan ng sining. Dahil sa museo na ito ay mararamdaman mo no, hindi lang maganda, kundi parang naroon ka, no, parang naroon ka sa kasaysayan, parang bahagi ka ng kasaysayan kung tutungo ka sa museo na ito. Yun ang kagandahan sa paggawa nila ng napakagandang museo ni Pangulong Quezon. Kaya ang aking mga sasabi, mga estudyante, aking mga kaibigan, kamag-anak, tumungo tayo sa museo na ito. Makikita nyo ang kagandahan ng sining, no, na ginawa ng tao, at dahil dito ay makakabahagi tayo sa kasaysayan. Maraming salamat po.